Kawawa naman to si Princess. Hindi niya napasa tong test. Oh, kala ko ba 30 minutos lang yan? Ba't nakaupo ka pa dyan? Eh, paano ho kasi? Lahat ng estudyante ko nakapasa. Pwera dito kay Princess. Paborito ko pa naman ho tong batang to. Eh, bobo. Bakit ka kasi nagpapaborito ng bobo? Inay, hindi ho bobo si Princess. Matalino ho itong batang to. Siguro talagang apektado lang siya sa pagkamatay ng mga magulang niya. Alam niyo ho bang napasama ang mga magulang niya dun sa pagbaksak ng eroplano pa Davao? Bakit? Ano ba ang apelyido ng estudyante mong yan? Anak ho siya ni Mabel at Enrico de Saavedra. Pati mo ang apo ni Amparo de Saavedra? Oo. Bakit, Inay? Kilala mo ba ng personal ang mga de Saavedra? Hindi, ano? Eh, bakit parang gulat na gulat ho kayo? Eh, mayaman kasi sila. Pilming nasa dyaryo. Nagulat lang ako dahil hindi ko akalain na estudyante mo ang tagapagmana ng mga de Saavedra. Napakabait na bata po nitong si Princess. Matalino pa. Kaya nga mahal ko to eh. Sayang, hindi ko pa lang nakilala ang mga magulang niya. Sayang talaga. Mukhang wala kang ulam, ah. Tinatamad ho kasi ako magluto eh. Si Lisette ho. Nasa bahay. Bonnie, meron sana akong itatanong sa'yo. Totoo bang estudyante ni Lisette yung apo ni Don Amparo de Saavedra? Oo, nakapunta na nga ho kami sa bahay nila eh. Ha? Kailan? Last week ho. Dinalaw ho namin si Princess para ho kamustahin siya ni Lisette. Di ba nga ho namatay na magulang yung bata? Nakakaharap ba ni Lisette si Doña Amparo? Oo. Napagalitan pa nga ho si Lisette eh, kasi siya ho yung una nagbalita dun sa bata. Di ko nga ho alam dyan kay Lisette eh, kung bakit masyadong attached kay Princess. Kaya ayun, napapahamak tuloy. Ewan ko naman nga ba kung bakit sa dinami-dami, yung batang yung pa naging estudyante ni Lisette. Bakit ho? Ano naman hong problema kay Princess kung maging estudyante siya ni Lisette? Wala. Ah, meron ho kayong lapad? Meron po.